Basahin natin yung Psalms 37, 1:7. Okay. Sige, basahin natin yung verse 1. Babasahin yung verse 1 kayo sa verse 2, ha? Alternate. Do not fret because of evil men or be envious of those who do wrong. Kayo sa verse 2. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. 4 kayo. Let yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. 5. Commit your way to the Lord. Trust in Him and He will do this. He will make your righteousness shine like the gold, just as silver shine in the daytime. And 7. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when men succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. Sa buhay natin, kailangan ng reference lagi ang Panginoon, ang Kanyang Espiritu at ang Kanyang salita. Huwag niyong i-reference ang ibang tao. Huwag niyong i-reference ang buhay niyo sa kapitbahay, sa mga taong hindi mananampalataya. Kailangan talaga ang reference lagi ng buhay natin ay sa Diyos, sa Espiritu niya at sa katotohanan. Kaya lang tayo kasi nagfe-fret. Alam niyo ibig sabihin ng fret? Nangangamba, nagiligalig, no? Tataranta, natatakot. Kasi ang reference natin yung daigdig eh. Kaya yun ang ibig sabihin din sa Bible, sinungaling ang daigdig. At ang daigdig talaga pinangungunahan ng dyablo. Sa Ephesians, ang tawag dyan, principalities on the air. Nandyan lang sila. At sila rin yung kumikilos para dayain kayo. Na ngayon nakikilala nyo na ang Diyos, nababasa nyo na ang Bible, meron kayo Espiritu Santo. Pinipilit pa rin ang inyong damdamin, ang reference nyo ay ang daigdig. Kapag nakita yung kapitbahay na yumayaman, mainggit kayo. Kapag ang inyong mga katrabaho, inuumusa kayo, nauunahan kayo sa ranking, nainis kayo. Kapag ang iba ay nagiging successful at kayo'y nandun pa lang, natataranta kayo. Kasi ang reference nyo sila eh. Wow. Alam niyo, sabi sa last, wait. Patiently. Wait. Kaya ang basic talaga ng buhay natin, you go back to the basic. Communion with God. Kasi ang importante sa Diyos, yung lumalago kayong relationship mo. Ano man maging bunga dito sa daigdig, baliwala sa Kanya yan. Kasi lahat galing sa Kanya. Tagumpay mo, rank mo, no, pera mo, success mo, lahat ng yan ay galing sa Diyos. Ang mahalaga sa Kanya yung nag-grow ka, natutuwa siya. That is His delight. I remember si Jimmy Swaggart. Nasa peak na siya ng success. Ang tinitingnan niya yung success niya lagi. At sabi sa kanya ng pastor, kasi pinadala siya ng Panginoon Diyos si Jimmy Swaggart. Sabi niya, ihinto mo na yan! Ikaw ba naman ihinto mo? Nasa peak ka na ng success. Ihinto mo yan. At yung pastor nag-aalangan. Sino ba siya sa isang sikat na evangelist? Sasabihin niya, ihinto mo daw yan, sabi ni Lord. Baka sabihin pa siya, false prophet. Pinahinto siya, hindi siya nakinig. Napsweldo na yung pastor na pinapunta. Basta sinunod niya lang yun. Sinabihan niya si Jimmy Swaggart, sabi ni Lord, alam mo, siguro, na-imagine mo pa yung pagsalita niya, siguro kinakabang pa no? Ihinto mo daw yan. Hindi siya huminto.
Nabasa niyo yan sa isang article. Palagi may iba nakabasa nun eh. And what happened? The following days, binagsak siya. Binagsak siya. Naging iskandalo worldwide. Nakakahiya. Kasi mahalaga sa kanya yung relationship. It doesn't mean na wala tayong ginagawa rito. Kasi importante, you go back to the basic. Siya ang magbibigay ng katagumpayan. Siya ang magbibigay ng talino. Siya ang mag-a-action niyan. Siya ang gagawa talaga para wala kang ipapuri sa iyong sarili. Ako hindi ko papapuri na nagkaroon tayo ng building kasi hindi galing sa akin to. Idea dito hindi galing sa akin. Kaya lahat ito binibigay ko sa Panginoon. Kasi minsan, nag-idolize tayo, reference natin yung tao na sikat. Mali yun. Ano man sulat niya, gagayahin natin. Mali yun. Iba-iba ang kilos ng Diyos. Ang reference natin, yung katagumpayan ng katrabaho natin. Kahit mali, gagawin natin. Kaya dito ka, sabi ron, wicked eh. Okay lang yun kung hindi ka maka-rank. Ito pala yung last na frustration ko, pero this is redirection. I was aiming for a rank associate professor 5. Hindi na yung professor eh. Ano na eh. Yun. Hindi ko na kaya yun eh. Hanggang professor 5 man lang. Alam nyo ba, bawat rank, pagdating sa higher, ang kakaiba nun, 10,000 each rank. So, associate professor 3 ang binigay sa akin. Nagkaroon ng evaluation. Ura-urada kami, evaluation. Lahat kami, same rank. Ilang kami na pang-associate professor 5. Kaya lang inuna yung mga matatanda. Maliit lang yung diferensya. Mga 0.5, 0.8, gano'n lang mga diferensya. Ako yung pinakamababa. Pero qualified ako for associate 5. Pinagbalaki ko pa. Oy, associate professor 5 ka, bla bla bla. Sinelebrate ko, kinatuwa ko. Sinabi ko pa kay Manel, wow, expecting ko na ganito magiging salary ko. Aba, hindi ako nakuha. Kasi nga, inuna, kasi may vacancy. Ano kami, plantilla. Napunta. Hindi tulad ng mga sundalo. Ngayon, ginaya na ngayon. Nakuha ng rapo, yun ang bibigay. Noon, hindi. Kung ano bakante. Walang bakante. Sabi sa akin ng evaluator, pumayag ka na sa associate professor 3. Associate professor 1 ako. At least may 2 hakbang ka. Sige, kapag nagkaroon ng bakante, ibibigay sa iyan. Di pumayag ako. Imagine niyo ang salary mo, nawala yung 20,000. Kasi bawat rank, may another 10,000, 10,000. So, 20,000 yung nawala sa akin monthly. Noong una, masaya pa ako. Pero nakita ko nawala na palang evaluation. Nawala na pala yung unang ranking namin, nagbago, nagkaroon ng revision. Yung lahat ng mga inipong ko, hindi na qualified, hindi na pwede. Frustrated na naman ako. But, alam niyo, sinurrender ko yun. Hindi reference sa akin ang mga eskwelahan, ang ranking. Hindi ko na ginawang reference yun. Ang importante na sunod ko ang kalooban niya. And anyway, temporary lang yan. This is redirection. What he wants is that sinurrender mo yan. Nung una, pinagkakapitan ko pa yun. Yan ang reference natin, no? Yung mga ibang tao. Sila nag-umusan. Bakit? Hindi rin ako kawak. Hindi lang naman ako. Marami kami na na-prostrate. Yung isa associate, instructor 1, instructor 3, dapat 5 hakbang din. Balik lang siya sa 2 hakbang. Nagkagulo-gulo, nagkainggita, Kaya hindi lang naman ako. Hindi lang naman ako yung sumamaan loob. Marami kaming sumamaan loob. Pero ayaw ko sumamaan loob kasi nandun pa rin yung, kapag kayo sumamaan loob, yun yung fret. Kapag kayo nangamba, yun ang fret. Kapag kayo natakot, yun ang fret. Ayaw niya nang nagpe-fret kayo. Sinurrender ko na yun. Kasi importante, meron akong 2 hakbang. Nakakabang pa ako. From associate 1, naging associate 3. I was aiming 5 sana. Kasi marami kong sinambit na ng mga documents. Pero 2 na lang. Ba't pa ako magpe-fret? Buti na lang may 2. Ang pinakamaganda, yung nasisiya ka kung ano ibigay sa'yo ng
Panginoon. What is important is not yung production mo. What is important, you're still happy with what you have with God. Yun ang ibig sabihin dito sa binasa natin, ha? Galit siya sa nagpe-fret. Ba't ka nagpe-fret? Kasi pinangahawakan mo ang mga bagay na yan. Kaya nga, ang daigdig sabi, sinungaling yan. Do not fret. Huwag niyong i-reference ang daigdig, ang advertisement, ang mga nagsasabi sa inyo, ano mga nagtuturo sa inyo minsan, huwag niyo ipipret kung hindi niyo nasunod yun. Kasi, your reference is always is the Holy Spirit within you. Your reference always is the Word of God. And your reference is the direction of the Lord. Ang pinakamaganda talaga sa daigdig ay masunod mo ang kalooban ng Diyos. Hindi kung ano yung naging resulta ng ginawa mo rito. Kasi ang lahat ng yan galing sa Panginoon. Hindi yung achievements, hindi importante yan. Hindi yung dami, hindi importante yan. Hindi yung laki, hindi importante yan. Ang importante, yung relationship mo. Your reference is always God. So whatever you have, masaya ka. At tinitignan niya kung paano ka nabubuhay. Kasama siya. Kasama, hindi yung magiging resulta. Kasi ang resulta lahat galing sa Kanya yan eh. Ang importante, you do it according to the will of God. You do it because siya gusto mong ma-please. Siya gusto mong masunod. Siya gusto mong matuwa. Kaya doon sa binasa natin, sige basahin nga natin, ano? Verse 1. God hates fretting. Kahit Kristiyano kayo, sabihin ko sa inyo, ako na-experience ko yan. Naiinis ako. Nangangamba ako. Natatakot ako. Bakit nangyari yun? As long as your reference are other people in this world. Pero kapag ang reference mo, ginagawa mo yung kasi sinunod mo lang ang kalooban ng Diyos at ang gusto mo ay malugod siya. Kahit anong mangyari, you are happy, you don't have to worry. Wala kang, you were the fret, wala kang dapat ipangangamba. Dahil siya naman ang gagawa. Sige, sa verse 1, God hates fretting. Balik tayo sa verse. Do not fret because of evil men or envious of those who do wrong. Sige, sa verse 2. You like the grass, they will soon wither. Lilipas din naman yan eh. Mamamatay din naman ako eh. 14 years na lang binibilang ko sa taong ko eh. 14 years. Ang hinihingi ko, 75 years. At least na 75. Kung pa-extend niya pa, mabuti. Yun ang gift. Yun yung, Lord, bahala na kayo. But I'm asking, even David, sabi niya, turuan niyo ako magbilang ng aking taon. Ibig sabihin, pwede kang manghingi. Okay. At lahat ng inyong kinatatakutan, mawawala yan. Lalagpas din yan. Yung lahat ng mga gusto nyong ma-achieve, mawawala din yan. They are like grass, they will wither. Like green plants, they will soon die away. Ano, nasa na yung inggit mo? Nasa na yung takot mo? Nasa na yung pangamba mo? Nasa yung pinag-aarabalan mo? Nasa yung pinagsikapan mo? Nawawala rin yan. Ang hindi nawawala, yung ginawa mong relasyon sa Diyos. Yan ang nananatili. Okay. So, sa verse 3, sige, tuloy natin sa verse 3. Sa verse 3, hello. Trust in the Lord. And do good. Patuloy ka lang gumawa. Patuloy ka lang maging mabuti. Patuloy ka lang, huwag kayong magbabackstabbing. Huwag kayong makipagchismisan. Just do good. Dwell in the land and enjoy safe. Wow, ano sabi doon? Enjoy nyo kung meron ka. Minsan, nainis sila sa kanilang anak kasi kinukumpara sa ibang anak. May ganun eh, diba? Buti kasi ganun! Buti kasi ganyan! Huwag nyo kukumpara. Huwag kayong mangumpara. Kung meron kayo, mahalin nyo. And then, bakit nagpapaganda ng bahay? Meron isang kwento, no? Dalawang mayaman. Yung isa abogado. Yung isa, negosyante.
Yung bahay kasi nung negosyante, kapag pagbatas ang bahay niya, iihiyan niya yung bahay ng kanyang kapitbahay. Eh nanalo yung abogado. Patas na naman siya ng bahay, iihiyan niya naman yung kapitbahay niya negosyante. Sa buwisit ng negosyante, nagpatas din ng bahay, nagpatas na ng patas. Kasi nga, they are repairing yung kapitbahay. Hindi dapat tayo ganyan, pataasan ng ihi. Dapat, ang reference natin, maging masaya kayo kung ano meron kayo. And that is the meaning of verse 4. Enjoy yourself in the Lord. Sa verse 4, basahin natin. God hates. Find your happiness in God. Delight yourself in the Lord. No? Hindi niya sinabing delight yourself in the world. Delight yourself with your friend. Delight yourself sa mga meron ka in the Lord. Ang technique talaga maging masaya sa buhay, maging masaya kayo kasama ang Panginoon. Ang ganda nga ng ating pananampalataya. Sa lahat ng religion, ito lang ang naniniwala na ang Diyos kasama nila, nasa nananahan. Magbigay ka ng religion na ganyan ang turo. Wala. Ang kanilang religion kailangan sumigaw sa templo nila. Ang kanilang religion kailangan pumunta sa mga bundok. Ang kanilang religion, ang Diyos ay kahit saan. Hindi. Ang Diyos ay sumasa atin. Nasa atin ang Diyos. Bakit nasa atin? To feel you comfortable, to feel the comfort of God, to give you wisdom, to feel His happiness, to feel His joy. Yun ibig sabihin doon. Enjoy, delight yourself in the Lord. Kaya kahit nasa kwarto ka, masaya ka. Kahit nag-iisa ka, masaya ka. Kahit wala kang kaibigan, ayaw nang maniwala sa mga paniniwala mo, masaya ka. Kasi ang pinakamasaya talaga sa buhay ng tao, bukod sa magkaroon ka ng pag-ibig dito sa lupa, ay nadadama mo ang pag-ibig ng Diyos. Kasi tinuturo ko sinasabi ko lagi sa kasal ko, alam mo yung pinakamagandang binibigay sa atin ng Panginoon Diyos? Ang pinakamaganda, hindi yung makapunta ka sa ibang lugar, hindi yung makapunta ka o makuha mo mga bagay na gusto mo, hindi yan pinakamasaya. Pinakamasaya, natagpuan mo, iibigin mo, at siya rin ay iibig sa'yo. Pero may mas maganda pa rin doon actually. Di ba pinakamaganda yung umibig ka, may iibig sa'yo? Pinakamasaya. Pinakamaganda, mas mataas pa dyan, ay madama mo ang pag-ibig ng Diyos. Kasi yan, walang hanggan. Ang asawa, nawawala. Minsan, nagkakabwisitan pa, no? Kasi hindi perfect ang asawa eh. Hindi perfect. Bagamat masaya ka, na natagpuan mo, mamahalin mo at iibig sa'yo. Kasi pinakamaganda talaga binibigay sa atin ng Diyos, yung pag-ibig. Wala nang iba. Hindi ang bagay, hindi ang daigdig, hindi ang pasyalan, hindi ang bahay. Wala na. Pag-ibig talaga. Pag-ibig nang bibigay ng inspirasyon. Pag-ibig ang nagbibigay ng purpose sa buhay. Pag-ibig ang nagbibigay sa iyo ng kalakasan na mag-go on. Yun ay nire-refer ko lagi sa mag-asawa. Pero may mas higit pa sa pag-ibig ng mag-asawa. May mas abang pa dyan. Pag-ibig ng Diyos na madarama mo sa iyong puso. Siyempre, hindi ko na ituturo yun, no? Kasi ang focus ko sa mag-asawa. Pero sa inyo, nakakilala sa Panginoon, wala nang pinakamagandang binigay sa atin ng Diyos. Pinatunayan niya ang pag-ibig niya sa atin sa kamatayan ni Kristo. At muli siya nabuhay, at hindi lang nakatapos doon. Ang pag-ibig niya naman ay binibigay sa inyong mga puso. Nandyan yan. Dabain nyo, bigyan nyo naman ng pansin. Huwag nyo naman pansinin ang mga bagay kasi minsan natatabunan yan eh. Kaya nung sinabi ko na, Lord, sa isip-isip ko, naku, hindi ko na talaga makuha yung associate professor 5. Sama ng loob ko. Sama talaga ng loob ko. Pero pinalitan ko, Lord, sige, okay lang. Anyway, malaki na naman ang sweldo ko. Bakit naman ako mag-ahanap pa? At isa pa, laki na rin naman na binigyan niyo ako ng extra income eh. Salamat, Panginoon. Alam niyo, naging masaya ako ulit. Pagpasok sa faculty room, at saya ko. Dati, kasi nalaman ko wala ng pag-asa, alam mo yun, yung gaganong ka.
Pero nung sinurrender ko na, Lord, hindi, okay lang. Okay lang. Okay lang. Anyway, marami na kayong binibigay sa akin. Unang-una mga anak ko, at ngayon may ako pa. Pangalawa, maayos kami, may ministry. Pangatlo, anyway, mawawala din naman yan. At yun ang ikasisi ako. Kung ano meron ako, Lord, masaya ako. At pagpasok ko sa faculty room, yun, gumanda ulit ang mukha ko. Minsan ganyan eh. Huwag niyong panghawakan ang bagay na gusto niyo dito sa lupa. Ang gustuhin niyo ay ang Panginoon. Ang kanyang presensya. Masunod niya ang kanyang mga kalooban niya sa buhay niyo. Yan ang pinakamasaya. Yung pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ang pinakamataas, pinaka-long-lasting na ibinibigay sa inyo ng Panginoon. Nandiyan yan. Mahal kayo ng Panginoon. Wala nang hihigit pa. At alam niyo kapag nalugod sa inyo ang Panginoon, nadadagdagan pa. Minsan, naranasan ko, kapag naman kayo bumalik uli sa pagiging makalaman, no? Minsan, nung hindi ditong panahon na to, no? Kasi ang dami namin mga alaga, no? Okay lang, no? Kung nagbibigay ako, ganyan. Pero pag nag-start uli ako magkwenta, naku, parang hindi naman kukulangin. Nag-ano naman ako, start na naman ako mag-isip. No. Magkukompute na naman ako, iniisip ko, kasi naman, dami rito nakatira sa bahay namin, dami kumakain eh. Alam mo, lalo akong nagkakahirap-hirap, lalo akong nagkukulang-kulang. Kapag kayo bumalik sa mga reference niyong makaluma, lalo kayong mawawala. Do not go back to it. Eh ngayon, mas marami pang binibigay sa akin Panginoon na tinutulungan dito sa church. Ayoko lang isipin kung magkano ang magagastos ko. Sagot ko mga teachers, sagot ko mga nakatira dito, sagot ko minsan yung Sunday. Pero mag-share ka naman, Michael, ha? Lahat yan. At minsan, abunado pa ako sa kuryente, sa tubig dito. Alam niyo ba, utang sa akin? Itong late lang, ano? Utang ni Malin, utang ni sa school. Almost 130,000. Nandun, nakalista yun. Sabi ko naman, lista mo lang, basta. Pero hindi mo naman agad sisingilin yan eh. Basta ano lang for accounting purpose. Yan ang nakalista sa akin. Pero hindi ko naman siya sinisingil. Hindi ko siya pinipiga. Hinayaan ko na lang, bahala. Pero dumarating ang blessing. Dumarating ang pera. Ngayon, may 3 sako na dyan ng bigas, magkakaroon pa ng 2 sako. Eh, di ba blessing? Dumadaloy. Huwag niyong kwentahin, huwag niyong titignan ang mga bagay-bagay sa mundo. Do not the world make your reference. Yan ang nagbibigay sa inyo ng kabigatan. Yan ang nagbibigay sa inyo ng sama ng loob, yun yung fret. Yan yung nagbibigay sa inyo ng nag-aalala kayo. Float your spirit with God. Join with the Spirit of God. At siyang gagawa. Join with the Lord. Find your life. Find your joy in the Lord. Yun yung sinasabi sa verse 4. Find your happiness in God. Submit and follow. Yan ang ibig sabihin ng surrender. I-surrender nyo na yan. Sumunod kayo kung ano nangyayari. Hindi naman kayo pababayaan. May promise siya, hindi kayo pababayaan. Hindi kayo iiwan. Hindi sinungaling ang Diyos para sabihin yan. Totoo yan. Totoo yan. Hindi niya kayo pababayaan. Magpuprovide pa siya ng the more. The more na nagpapalabas kayo, the more na hinahayaan niyo yan, the more na yung hindi niyo yan hinahawakan, the more na may dadaloy pa. Pero kapag kayo nang hawakan dyan, kapag kayo nag-fret dyan, stop ang daloy. Kaya sabi dito sa verse 4, hanapin niyo ang inyong kasiyahan sa Diyos. Maging masaya kayo. Yan ang pinakamagandang binibigay sa atin ng Diyos, yung pag-ibig niya. Yung pag-ibig niya. Ang pag-ibig dito sa lupa, temporary lang, at minsan nagdadala pa ng sakit, di ba? Pag nawala, masakit. Pag nag-iba ugali, masakit.
Pero ang pag-ibig ng Diyos, ito'y everlasting and forever. At stable. Kaya always go back to the love of God in you. Find your life, find your happiness in the Lord. Yan, balik nga tayo sa verse 4. Find your happiness in the Lord. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Hindi naman yung mamaya, inisip nyo yung desires of your heart. Gusto ko ng kotse. Gusto ko ng bagong bahay. Hindi yun. Minsan si John Lennon, tama si John Lennon, bagamat atheist na to pinasulat sila nung elementary, ano yung maging gusto mo sa iyong buhay? In the mind of the children at the teacher, anong gusto mo sa iyong buhay? No? Sinulat nila maging doktor, maging engineero, maging yung mga career. Alam niyo sinulat ni John Lennon? I want to be happy. Yun lang. I want to be happy. Ngayon, nagalit yung teacher. Ba't yan sinulat mo? Totoo naman yan. Naman kailangan natin maging masaya tayo. Pero yun talagang kailangan natin. Hindi yung maging doktor, maging abogado, maging engineero, maging anumang career. Sabi ni John Lennon, ang gusto ko sa buhay ay maging masaya. Totoo yun. Ang talagang desire ng ating heart, maging masaya. Kahit anong pang sitwasyon yan. Kahit anong pang bigay sa atin, maging masaya tayo. Kaya sabi ng Panginoon, delight in the Lord and He will give the desire of your heart. What is the desire of your heart? Maging masaya, di ba? Kaya pag binigay sa'yo, iba, ayaw mo na. Hindi yan. Gusto mo ng bahay, ang inisip mo, bungalow, ay binigay sa'yo, simpleng bahay lang, may 2 kwarto lang. Hindi ka magiging masaya? Magiging masaya ka na. Binigay sa'yo, sasakyan, second hand, gusto mo brand new, hindi ka naging masaya, mali yun. Ang kailangan natin, maging komportable dito at masaya. Kaya kahit anong bigay sa atin, kaya nga delight in the Lord. Ibig sabihin ko, meron niya, pasalamatan mo siya, damahin mo ang pag-ibig niya, dahil damahin mo na ito'y bigay sa iyo ng Panginoon. Delight in the Lord. Okay. So, surrender everything to the Lord. Huwag yung, isurrender nyo na yung pangarap nyo. Isurrender nyo na yung plano nyo. Isurrender nyo na yung mga gusto nyo. Kasi nagpapabigat lang yan sa buhay natin. Yan talaga nagbibigay nagbibigay sa atin ng hirap, ng alalahanin ng fret, the word fret. As long as you hold on it, puro fret. At ayaw ng Diyos ng fret. Murmuring, reklamo, ayaw niya noon. Hindi siya nalulugod. Huwag niyo sabihin na, malamang araw to, huwag yun. Kahit umulan, okay lang. Yan ang kalooban ng Panginoon. Kahit maputik, okay lang. Kahit hindi nyo, dumating yung hindi nyo ina-expect, okay lang. As long as you are in the love, in the presence of God, and you are enjoying His will. And by that, sa 7, balik tayo sa 7. Basahin na natin yung verse 6 and 7. Hindi ko pa nababasa. 6 and 7. 6. He will make your righteousness shine like the dawn. Alam nyo, kahit na hindi kita yung mga pinagtiisan nyo dahil nanatili kayo doon, dahil na-enjoy na kayo sa buhay, God will shine your life. Magiging halimbawa kayo. The justice of your cause like the noonday sun. Kesa yung nag-shortcut kayo, nandaya kayo para makuha lang gusto nyo, hindi maganda yon. Babalik at babalik sa'yo. Magbubumirang yon. Then, so verse 6, verse 5 pala, na-skip natin yung verse 5. The verse 5 muna. Commit your way to the Lord. Trust in Him, and He will do this. You will shine. Lahat ng yan, pakikita ng Diyos. Kung paano kayo manampalataya. Kung paano kayo nabuhay, nakasama siya. Kung paano kayo nagpatawad. Kung paano kayo nabuhay sa pananampalataya.
And lastly, 7. Sa 7, balik tayo sa 7. Be still. Ano ngayon yung kinatatakot nyo? Be still. Ano yung pinagpe-fret nyo, pinagmamornyor nyo? Be still. Tigil nyo yung pakipag-away sa asawa nyo, sa kaibigan nyo, sa kapitbahay nyo. Itigil nyo yan. Itigil nyo yung masamang balakin nyo. Itigil nyo yan. Be still. Before the Lord. And wait patiently for Him. Maghintay kayo. Communion with Him. Do not fret. Bakit ba hindi pa ako gumagaling? Bakit kaya hindi pa ako dumarating ang mga pinagpipray ko? Bakit kaya hindi pa dumarating mga gusto ko? Do not fret. Do not fret. Do not fret when men, kung sila nauuna sa'yo, okay lang. Kung sila muunlad, okay lang. Basta maunlad ka sa iyong pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. And you will shine. Sabi rin ng Panginoong Jesus, ano? Nabibigatan na ba kayo sa problema nyo? Nabibigatan na ba kayo sa inyong iniisip? Nabibigatan na ba kayo sa inyong hinihintay? It's same with this. Matthew 11:8. Ito ang panawagan niya sa atin. Kasi masyado yung dinadala-dala ang inyong mga pangarap, ang inyong mga pinaghihirapan nyo. Punta tayo sa Matthew 11:28. The same with this, ano? In verse 7, ibig sabihin yun, relax, rest in the Lord. Mag-relax ka lang sa Panginoon. Hindi ka stagnant. Hindi ka nag-ano lang sa upuan dyan. God will use you. God will use you in many ways. And if you are willing to accept. No. Matthew 11:28. 20. Matthew 11:28. See? Even pastors that will burn out. Even ministers nawawalan ng gana. Bakit? Kasi may ini-expect silang resulta, hindi dumarating. But it's not important. Hindi importante yun. Ang success natin, hindi yan talaga ang measurement ng Panginoon. Ang measurement talaga ng Panginoon, yung relasyon mo pa rin sa Diyos. Yan ang measurement ng Diyos. Kung kayo may napipigatan ng lubha, sabi ng Panginoon. Ganon din sa mga hindi ministers, no? Minsan, ang nagbibigay sa atin ng bigatin, yung gagawin natin. Anong gagawin ko? Minsan, nagbibigay sa atin ng bigatin, yung mga nagiging boss natin, pinipressure tayo. Minsan, ang nagbibigay ng bigatin sa atin, yung gagastusin sa bahay. Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Ang gusto niya kasi, be still. At siya naman ang kikilos eh. Darating at darating ang tulong. Darating at darating ang katagumpayan. Darating at darating ang kasaganahan, ang solusyon. Just rest. Hintayin niyo lang ang kanyang himala sa buhay niyo. Tayo lahat magsitayo. Praise God. Tandaan niyo, wala sa kanyang katagumpayan natin. Hindi yan ang measurement niya. Ang measurement niya sa buhay ng bawat isa ay lalim o taas ng inyong relasyon sa Kanya. Yan ang measurement niya. Kasi kung gaano kataas o kalalim, alam nyo, magkakaroon talaga ng resulta yan. Kusang nagkakaroon ng resulta yan sa ministry, sa trabaho, sa buhay, sa pamilya. Siya ang gagawa. Yun yung ibig sabihin niyang, and God will give the desire of your heart. The desire of your heart ay maging payapa. The desire of your heart maging masaya.
The desire of your heart ay maaplipag yung damdamin. Hindi ang bagay, hindi ang mga nakikita, hindi ang mga nahawakan, hindi yan. The desire of your heart, something na nasa kalooban mo na. Let us pray. Panginoon, salamat o Diyos. Lord, teach us to find joy, to find happiness in you. Yun ang kailangan namin. And you will bless everyone. Taas po natin ating mga kamay. Sumayin niyo ang presensya ng ating Panginoon Diyos at bigyan kayo ng kagalakan, kapayapaan, katagumpayan, at kapangyarihan at talino na nagmumula sa Kanya sa pangalan ni Jesus. Amen.